dahil kararating lang. The time is 11 ng gabi. Pero kumain muna kami. Diyan muna. Wait lang. Naisipan namin mag-merienda dito sa labas ng pinto. At kami ay nagmimerienda ng bawat isa sa amin ay iba. Ako, ang merienda ko, yung cherry fruit. Yung sa kanya naman, yogurt. Yun ang gusto niya. Iba kaming dalawa. At habang naman kami nagmimerienda, meron kaming napag-usapan regarding dito sa tinitirhan namin. Kasi minsan, parang hindi ka talaga safe sa bahay na ito. At lalo na pagdating sa akin dahil ako lang mostly mag-isa sa bahay. Naka-duty siya. Kaya ako lang ang naiiwan. Minsan, isa lang ako sa bahay, hating gabi siguro mga 2:00 yan ng madaling araw, may kumakatok. Ang akala ko ba naman, yung kumakatok na yan, yung sa kabilang kwarto na umuupa. Kasi nakita ko, bukas ang ilaw niya. Akala ko lumabas siya. Di ako naman parang nagulat ako kasi bigla natutulog ako naalimpungatan ako, di lumabas ako ng kwarto at binuksan ko yung pinto. Tapos lumabas ako kasi yung bahay pag lumabas ka, mag-step ka pababa, doon nag-uumpisa yung sensor niya, nag-iilaw siya. Wala namang ilaw. Tapos bumalik na ako kasi wala namang tao. Pero nung buksan ko yun, ang lakas ng katok. Yun, kaya natakot ako. Kaya sabi ni Habi, wag ko daw bubuksan. Kasi alam mo naman daw na ako lang. Hindi kasi nagpanik. Kumbaga nalimpungatan ako. Ito pa. At saka itong maingay sa labas. Lalo na sa mga sasakyan na dumadaan. Pag mga 1:00, may dumadaan sports car. Minsan 1, 2, then may kasunod. Kaya maingay. Kaya maaalimpungatan ka talaga magising. Kung sa pagiging safety, hindi ka talaga safe dito. Pero ang maganda kasi, yung bahay, parang komportable na kami dito. Siguro, ingat-ingat na lang. Yung bang tawag nun, na lang ng safety measures. Kaya nga, sabi ni Habi, one time sabi niya sa akin, anong gusto mo? Gusto mong lumipat? Lilipat tayo.
Sabi ko, "Ay hindi na, nakakapagod 'yan, lilipat ka." Marami na kaming ano dito na sa loob ng kwarto namin, meron din kaming kahit konting gamit. So, parang nakakapagod ata 'yan at saka bagong pakisama na naman sa ganyan kapitbahay or sa may-ari. How about kung hindi maganda yung ugali or hindi maganda yung mahahanap namin na bahay at isa pa o baka naman hindi kumpleto ang gamit, 'di mamimili pa kami. Sayang, 'di ba? So, okay na rin 'tong bahay kasi kumpleto siya sa gamit. Walang ano, hindi mo na kailangan mag-provide. At saka mabait yung may-ari. Yun ang advantage dun. At habang naman kami nag-uusap, meron ding nabanggit si hubby at nabanggit ko rin na gusto kong mag-ano, mag-vlog sa isang lugar dito sa New Zealand. Yun yung tinatawag diyan ni hubby na park. Ang mangyayari siguro sa mga susunod na mga linggo o buwan kasi masyado siyang busy. Kaya walang pag-asa. Kasi gusto ko yung ano, gusto kong pumunta sa ibang lugar. Gusto namin mag-asawa, siyempre. Gusto namin yan, gusto namin iba't ibang lugar mapuntahan namin. For experience ko na rin. At sabi niya wala daw siyang oras by this month dahil hectic ang schedule niya. Malabo pa nga na magkaroon siya ng day off. Kasi nga, kulang sila sa tao. Kaya, ang person, sad yarn. Kaya, ayan, nagmumuni-muni.